Network News. Nagsagawa ng emergency meeting ang lokal na pamahalaan ng Miagao, Iloilo matapos maitala ang paglitaw ng algal bloom sa ilang barangay sa bayan. Dinaluhan ng pulong ng mga kinatawan mula sa Municipal Social Welfare and Development Office, Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, Municipal Health Office, Office of the Municipal Agriculturist at Information Office upang talakayin ang mga agarang hakbang na makakatulong sa mga residenteng apektado sa Barangay Sapa, Mambatad at Naratnan. Batay sa inisyal na ulat, nakapagtala ang MSWDO at MHO ng 86 na katao na nakaranas ng iba't ibang sintomas na pinaniniwala ang may kaugnayan sa algal bloom. Kabilang dito ang pangangati, sipon, iritasyon sa lalamunan at ilong, pananakit ng dibdib at pagkahilo. Nagbabala rin ang University of the Philippines Visayas hinggil sa posibleng panganib na dulot ng algal bloom at hinihikayat ang publiko na iwasan muna ang pagpunta at paglangoy sa mga apektadong bahagi ng dagat. Ang algal bloom ay ang mabilis at labis na pagdami ng algae o lumot sa tubig. Bagamat hindi lahat ng algal bloom ay mapanganib, may ilang uri ng naglalabas ng toxins na maaaring magdulot ng iritasyon sa balat at mata, hirap sa paghinga at iba pang seryosong epekto sa kalusugan. Samantala, pinayuhan ni Iloilo Provincial Health Officer Dr. Maria Socorro Quinion ang mga residente na agad magpatingin sa doktor kung nakakaranas ng sintomas tulad ng pagsusuka, pagtatae, hirap sa paghinga, panghihina ng kalamnan, paralysis, matinding allergic reaction o matinding iritasyon sa balat. Ayon kay Dr. Quinion, mahalagang maagapan ang mga sintomas upang maiwasan ang mas malubhang komplikasyon sa kalusugan. Nagbigay rin siya ng paalala kabilang ang pag-iwas at paglangoy o pag-inom ng tubig sa mga apektadong lugar. Kanya ring ipinag-utos ang hindi muna pag-ani o pagkain ng shellfish at iba pang seafood mula sa lugar na may algal bloom o red tide advisories at paghuhugas agad ng kamay kung aksidenteng na-expose sa kontaminadong tubig. Pinayuhan din ang mga residente na huwag hayaang lumapit o uminom ang mga kanilang alagang hayop at mga hayop sa bukid sa mga katubigang apektado ng algal bloom. Patuloy namang minomonitor ng mga lokal na otoridad ang sitwasyon habang nagsasagawa ng mga hakbang upang mapalagaan ang kalusugan at kaligtasan ng mga residente sa mga apektadong komunidad. Kasama mo sa DYIC IFM Iloilo, Idol Real Arca Tatak, RMN. RMN Network News.